Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, si James po ulit ito. Merry Christmas and a Happy New Year po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga sumusubaybay sa kwento namin ni Gary. Matagal ko na rin pinag-isipan kung kailangan ko pa bang magsulat ulit dahil wala naman ako maikwento tungkol sa aking love life. But here I am again. Siguro gusto ko lang magpasalamat sa inyo at sa lahat ng mga nag-comment. Lahat po yun nabasa ko, and those messages have given me strength and inspiration to continue living my life worthwhile. Hindi po ako nagkamaling i-share ang kwento ko sa channel mo, Kuya E. Laking tulong po ang platform na kagaya nito sa mga taong nag-aalinlangan na ibahagi ang ganitong mga kwento sa mga personal friends kasi naman hindi naman lahat ay makakaintindi sa'yo. Kadalasan, i-judge pa tayo. I also want to inspire people na may mga pinagdadaanan na kahit gaano man kasakit ay lilipas din in God's time. Ito nga pala yung kwento, no, tungkol dun sa, ang title niya ay Pasabog, no? Because just when you thought everything was in full darkness, there's always hope that gives light to guide your path towards the right direction. Siyempre, we cannot do it alone. Swerte pa rin ako kasi naintindihan ako ng parents ko at ng family ni Gary and my few friends who knew what happened. At kayo pong mga virtual friends ay nakatulong din. At higit sa lahat ang faith. In God, wag po tayong bibitiw sa ating paniniwala whatever your religion is. I am a Catholic. I have become more active sa church namin. Dati po kasi akong nag-choir sa church pero natigil lang dahil na rin sa mga barkada at busy rin sa pag-aaral. Pero sa 2 buwan, after may nangyari kay Gary at medyo okay na ako, naging regular choir na ako every Sunday. At dahil lalong napabilis ang healing process, kahit wala namang para sa sakit na nararamdaman ko kundi ang spiritual aspect lang. I have kept myself busy. After I graduated, nag-work ako. Tapos sa gabi nag-review ako para sa board exam at then pag Sabado I help my parents sa gawaing bahay at paminsan-minsan, umiinom pa rin but moderately with some good friends at pag Sunday, church and family time. Minsan dumadalaw pa rin ako sa puntod niya at mag-drop sa parents niya para mangumusta. Masasabi ko na nag-mature ako dahil sa nangyari and I have realized that life is short and nobody knows kailan tayo mawawala. Kaya dapat i-enjoy natin ang gawin at gawin ang nararapat. Maliit lang naman ang sinesweldo ko pero kahit papaano nakakatulong din ako sa family ko kasi nag-aaral pa ang kapatid ko. Ang December ang pinakamasaya para sa akin lalo na 2019 kasi dito ko unang nakilala at naging kami ni Gary. Pero December 2022 ang pinakamalungkot kasi biglang pagpanaw niya. October 2023 nag-take po ako ng board exam. Mahirap pero feeling ko papasa naman ako kasi I have enough preparations kahit self-review lang ako. I studied hard and pray harder at syempre kinakausap ko si Gary na tulungan niya ako. True enough, after 4 days nirelease ang results. Sobra akong kinabahan. I prayed to God na sana pumasa ako. Pero handa naman ako if ever I didn't make it pero syempre nakakalungkot. But I made it. I passed. I am one of the 651 new engineers. I was so happy and my family was very proud of me. Ayan, isa-isahin nyo raw yung 651 na new engineers. Tears fell down, but those were happy tears. I went to my room and prayed to God and also talked to Gary. Gary, maaga ka mang nawala sa mundo but you did something great. Isa ka sa naging inspiration ko para lumaban at mapabuti ang aking buhay. Hindi ko naman sinasabi na successful na ang buhay ko kasi napakahaba pa ang lalakbayin ko. Pero ang license ko is one step closer to my dream. Gary, maraming salamat sa'yo. See you sa undas.
Undas? Next year pa yun. Minessage ko rin ang ate ni Gary para sabihin na pumasa ako. Masaya daw siya at ang buong pamilya niya. James, see you sa Undas. Sana makadalaw ka, sabi ng ate niya. For sure po, sabi ko naman. Ma, pa, maraming salamat po. Sabi ko, anak, salamat din. Ako at ang papa mo ay proud sa'yo kasi nakapagpalaki kami ng mabuting anak, sabi ni mama. Anak, kung may darating na para sa'yo, go lang. You deserve to be happy, sabi naman ni papa. Sa ngayon po, wala pero pag meron, sasabihin ko po. Nagpaalam ako kina mama at papa na doon matutulog sa parents ni Gary ng isang gabi. Nag-message kasi ang ate niya kung pwede doon daw ako matulog sa bahay ni Gary. Pinapasabi daw ng parents nila maraming handang pagkain at mga kakanin kina Gary. Ramdam ko naman ang saya sa parents ni Gary sa pagdating ko. Congratulations sa anak. Engineer ka na, sabi ng mama niya. Sigurado masaya si Gary para sa'yo. Sabi naman ng tatay niya, salamat at hindi mo nakakalimutan ang anak namin. Sabi ulit ng mama niya, at hindi po. Kahit po bihira ko lang siya nadadalaw, kasama siya palagi sa aking dasal. Sabi ko naman, kinabukasan pumunta kami sa puntod. Maraming dalang pagkain. Kita ko pa rin ang mga lungkot sa mata ng mga magulang ni Gary. Gary, huwag ka mag-alala. Nalito ako sa kwento mo ha. Di ba December na tapos itong letter mo din ngayong December tapos sabi mo pupunta ng Undas. Anyways, Gary, huwag kang mag-alala. Andito lang ako para sa mga parents mo. Kung kailangan ng tulong, tutulong ako sa iyo sa abot ng aking mga kaya. Gary, namimiss na kita. Araw-araw kitang namimiss pero tanggap ko naman na. Ngayong December ay death anniversary ni Gary. Pumunta ako sa kanila at may handaan. Gary, 1 taon na simula nung nawala ka. Alam mo kung gaano ako nasaktan sa bigla mong pagkawala. Ilang gabing hindi nakatulog, mga luhang pumatak ng kusa. But you deserve all my tears kasi pinaramdam mo sa akin paano mahalin at paano magmahal. Now, I am crying not because malungkot pa rin ako. I am crying because masaya ako. Sa kabila ng lahat ng lungkot, marami pa ring masasayang nangyayari sa buhay ko. Siguro, Gary, you guide me and pray for me. Salamat sa lahat at hindi man kita laging madadalaw pero lagi kang nasa puso ko. At kung sakali man ay may magmahal sa akin o magmahal uli ang puso ko, huwag kang mag-alala, kikwento ko sa kanya. Sino si Gary sa buhay ko? May one great love at happy New Year po. Okay? James. Ayan. Salamat sa iyo, James, no? Ayan ang sinasabi ko lagi, no? Sa mga sumusulat tapos sobrang tagal na. Yun. Hindi ko kasi maalala talaga lahat ng mga kwento sa dami syempre ng mga binabasa ko, diba? So, itong letter na to, tinanong ko pa sa kanya ano nga yung kwento mo o ano yung tungkol saan yung story mo, no? Sa dami talaga, totoo lang. Ang hirap naman kasing tandaan lahat ng mga letters. So, yun, sumagot naman siya at ito daw yung kwento. So, ang kwento niya ay yung pasabog, yung tinitle natin, 'di ba? Nung akala natin nung una parang sabihin na natin na medyo medyo awkward yung kwento. Pero yun, sa dulo ay nakita nyo naman yung tungkol sa pagmamahalan nila. So, balikan nyo na lang siguro kung may pagkakataon kayo, kung gusto nyong malaman o kung gusto nyong maalala yung kwento niya dahil ang title nun ay yung pasabog na kwento ni James. Okay, muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.